Optimus Prime. Yes, Bumblebee. Anong meron? May sasabihin lang kasi sana ako about kay Brawn. Oh, bakit? Anong meron kay Brawn? Kasi napansin namin, parang parating mainit ang ulo niya eh. Ay, naku naman talaga kayo. Alam mo, kahit ipatawag mo yan dito ngayon sa harapan ko, walang magagawa yung tapang-tapang niyan sa akin. Dahil kung merong pinakamatapang dito sa Autobots, ako yun, Bumblebee. Ako yun. Hey, Bumblebee! Hoy, naku! Brawn, nandiyan ka pala! May sinasabi ka ba tungkol sa akin? Sinumbong na kita kay Optimus Prime at ang sabi niya, lagot ka daw sa kanya dahil hindi daw uubray ang init ng ulo mo sa kanya. Tama ba, Optimus Prime? Optimus Prime? And ito na nga ang toy na re-review natin for today. This is the Transformers Titans Return Brawn. Yeah, I know, super late na. Pero at least kahit pa paano, nagkaroon na rin ako ng Brawn sa aking collections. Now, bago tayo mag-start sa ating re-reviewin, special shout out muna sa 2 toy ko dahil doon natin to nabili with a good price. And kung may hinahanap din kayong mga toys, malay nyo, nandiyan din yan sa store nila. So go and visit nyo na lang din yung online store nila. Now, pag binili natin siya ganitong klaseng packaging, meron siya sa harap and sa likod and sa gilid and sa kabilang gilid and sa ibabaw and sa ilalim. Kapag na-unbox natin siya, nandito lang yung kanyang manual and may kasama lang din siya dito Titans Return card na si Brawn mismo. Yan, may power up pa sa likod. Moving right along na dito sa ating main figure na si Brawn. Check muna natin yung kanyang details and yung face niya. Maganda talaga yung mold ng face. Maayos din talaga. Ang ganda ng pagkaka-green niya. Pero pagdating sa silver, halatang painted na lang. Kasi sa loob ng silver niya, makikita mo yung mga dilaw na portion niya doon. Okay, yan sa likod. Yan ang itsura niyan. Yan. And then actually, kasama dito yung kanyang accessories nakakabit na. Yan sa gilid. Yung kanyang spare tire na pwedeng maging shield na pwede mo rin naman yan ikabit lalang din. Okay, yan. Pwede maging ganyan. Okay, para sa kanyang articulation, sa ulo niya, may articulation pero dahil sa madulas yung gloves ko at masikip yung portion kasi itong nakakover dito na parang hood sa likod ng head niya, nakaharang. So, although meron naman left and right look, pero wala na siyang look up and down. Pagdating sa kanyang Creed moment, arms wide open niya, hanggang ganyan lang. And then, since naka-ball joint naman yun, so pwede mong maikot yan lang. Wala nang any bicep rotation dyan, pero sa elbow niya, yan ang elbow bend niya, and ball jointed din, so pwede mo rin niyang maikot ng ganyan. Wala any articulation sa kamay. Pagdating sa waist niya, wala na rin any articulation, pero sa legs niya, ganyan yung kanyang Van Damme split, yan, and yung kanyang high kick, ang baba. Well, mini bot lang naman siya, and then yung kanyang back kick, ganyan lang. Pagdating sa kanyang thigh, meron siyang rotation dyan, which is good. Pagdating sa kanyang knee bend, maganda ang knee bend niya dyan. Wala na rin siyang any articulation dito sa paa niya. Medyo weird lang, akala mo itong dalawang mahaba na to, mukha siyang paa pero yung pala, pang balance lang niya talaga yan. Para pag tinayo mo siya ng ganyan, hindi lelembot-lembot si Brawn. Ayaw pa naman niya yun, tigasin yan si Brawn. Now, para sa kanyang transformation, unang gagawin natin is itong paa niya, pwede mo nang pagduktongin yan dyan. And then itong nasa ilalim niya, fold mo na ng pagganyan. Yan. And then pwede mo nang i-fold all the way up ng pagganyan. Itong portion niya na to, which is mapupunta siya dyan. May peg naman dun na magsisecure. Tapos itong accessories niya na to, pwede mo nang tanggalin yan dyan. Makita kayong dalawang green, parang square pegs doon. Doon naman pupunta dyan sa dalawang portion na yan. Yan, dyan magko-cover yan. Okay? And then, pagdating dito sa mga arms niya, iaangat mo lang yan ng paganyan. Yan. And then, itong kamay niya, sa side mo lang, paganyan. Tapos, dyan siya magtatago. Okay? So, ganoon din sa kabila. Side mo na lang muna yan, paganyan. And then, fold up mo, paganyan. Yung arms niya, then, push mo siya paloob. Yan. Okay? So, ito na si Brawn sa kanyang alt mode. Ang ganda
Ganda ng alt mode niya. Tsaka parang gustong gusto ko talaga yung shade ng green na ginamit sa kanya. Check muna natin yung kanyang alt mode. Ito yung front, yung kanyang jeep, which is good. Parang army na army talaga, no? Army jeep talaga yung dating niya di. Ang ganda eh. Maganda yung maganda yung alt mode niya. Although pagdating dito sa likod, wala nang pwedeng ipangharang dito para hindi magmukhang open lang tong area na to. Ilalim nandun si Braun, kitang-kita, hey man. Okay, so gumugulo naman. Maayos. Yan, no? Ganda nung ganda nung gulong niya. So yan si Braun sa kanyang alt mode. So, para sa height ng Braun natin na to, ang height niya is around 3.75 inches. Maganda niyan, compare pa natin siya sa iba pa nating mini-bot tulad ng ating Hot Soldiers Bumblebee. And yung kanyang retool version na si Titan's Return Outback. And ang ating Hot Soldiers Optimus Prime, Ultra Magnus, MFT Grimlock, Titan's Return Kickback, Core Class Megatron, Legacy Kickback, ating Core Class Volcanicus, and ang ating AMK Pro Series na si G1 Megatron. Yan ang ating height comparison. So, if you are planning to buy this Titan's Return Braun, ang price range niya is around 350 up to 500 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. Pero halos wala na siya sa mga local toy stores. So, it's either sa mga online toy store ka na lang or sa mga collector na magbibitaw ng kanilang Braun. So, there you have it now, guys. Ito na ang ating Transformers Titan's Return Braun. What do you think of this figure, guys? Is it a go for you or I know for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, well, there are new molds na ni Braun. Pero sa akin kasi sa collection ko, medyo particular talaga ako pagdating sa scale. Itong Titan's Return na to, sakto talaga to sa scale ko ng iba ko pang mga Transformers. Actually, matagal na dapat din ako kukuha nito, pero umaasa ako. It's either si MFT or si Hot Soldiers, which is yung karamihan na sa collection ko na maglalabas din sila ng version nila ng Braun. Pero wala, yan tagal na eh. Kaya sabi ko, kukuha na lang din ako ng lumang mold na lang na Braun. Kahit pa paano closely related naman yung design niya dun sa G1 na Braun. Pero specifically dito sa ating Braun ngayon, tuwang-tuwa ako dun sa shade ng green na ginamit sa kanya. Maganda yung pagkaka-green niya dito and yung overall design sa kanya kahit pa paano. Natutuwa naman talaga ako at finally nagkaroon na rin ako nitong character na si Braun.